Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G. December 30 na at ilang araw na lang, 2 araw na lang ay tayo ay bubukas na naman ng panibagong taon, 2024 na. At syempre, papasalamatan natin ang ating buong may kapal dahil binigyan niyo po tayo ng magandang 2023. So kahit ano man yun, yung 2023 natin, consider natin yan na blessings dahil po at the end of the day, tayo ay buhay na buhay pa. Kahit anong sitwasyon man tayo ngayon, tayo ay na-survive natin ang 2023. At yung araw-araw na nagigising po tayo na buhay, ay isa yan sa mga unexpected miracles in life. Yung mga tinitake for granted lang po natin. Kasi ang iba dyan sa atin, di ba? Hindi naman lahat, pero meron naman dyan na pag kagising nila sa umaga, reklamo agad yung lumalabas sa kanila. Yung thought po nila is puro pagod, ayaw na nila, di ba? Mayroon bang pagkakataon na ganun yung ating mindset? So, pagkagising sa umaga, yun, pagod na, parang ayaw ng tumayo, parang ayaw ng maligo dahil yun, ina-expect na nila it's another boring life, it's another malas daw na life. Yun yung or araw, malas na araw, boring na araw, ganun pa rin yung mangyayari. So yun yung mga taong dapat hindi natin tularan. Why? Okay, so let's do mind setting today. So kailangan po natin na pagkagising sa umaga ay i-appreciate po natin yung breathing. Kasi the air we breathe ay isang miracle yan. Makikita nyo bang oxygen? Makikita nyo bang hangin? Hindi. Kasi ang faith natin, yun yung katulad ng yung faith, yun. Paniniwala, pananampalataya po yan. Hindi natin nakikita ang air or air we breathe or yung oxygen. Pero alam natin na meron tayong hangin na ini-inhale. At yun ang regalo ni Lord para sa atin. So meron naman dyan oxygen, pero yung iba, yung lungs po nila ay damaged na. Meron naman dyan na hindi maka-afford ng oxygen dahil nasa tangke na. Pero they keep doing their best para maka-afford at bumili ng oxygen, di ba? So there's a lot of stuff, there's a lot of things that we have to be grateful of. Ayun, namatay na po yung kanyang steam, yung kanyang humidifier. Right, so ang mga bagay-bagay sa ating mundo ay iba-iba naman yung ating perceptions. Meron kasi diyan na ng pagkamulat nila, syempre medyo well off in family. Pagkamulat nila may naset na po na standards. Yung standard po nila is sobrang taas na dahil well provided na rin ng kanilang pamilya yung kanilang mga needs. So, syempre, ang kanilang mga expectations po ay times 100 sa mga expectations ng mga namulat sa kahirapan, di ba? Iba-iba yung ating social level sa ating society. At pero pare-pareho din tayo na pinanganak na walang damit, pinanganak at mamatay din tayo at ibuburol din tayo. Okay, so pare-pareho lang yan. At pag namatay na po tayo, ay isang yung ating judgment, syempre, doon natin sasagutin pagharap na natin yung ating creator, kung ano yung mga ginawa natin. So, walang special when it comes to humanity. It's just that we were raised po tayo with different perceptions, with different upbringings. So,
kahit ano po mangyari po, tandaan po natin na pantay-pantay po tayong lahat. At enjoy lang po natin, lalo na ngayon na nagkakilala po tayo dito sa social media, especially dito sa YouTube, ay nagmi-mix na po yung mga social status natin. Meron dito na mga vloggers na mga kasama natin na stay at home, meron dyan na walang trabaho, meron dyan na may mga existing health problems, meron naman dyan na medyo nakaangat sa buhay, may mga businesses, may mga sariling pamilya, may mga single, may mga naiwan, meron man nag-searching. So iba-iba yung mga status po natin. Pero as a team, as isang grupo po tayo dito sa Team Kuroda, sa Team One Love, sa Team Kalingap, kung saan ka man nabilong na grupo, si Team Puyaters, si Team Gapangan. So saang team ka rin nabilong, walang team-team yan when it comes sa social media, especially pag naghahanap po tayo ng ating mga bagong kaibigan. So kailangan na po natin na makipag-level up kahit kanino. Yan ang pinaka-importante dyan. Makipag-level up po tayo, reach out po tayo kung sino man yan yung pinapanood natin. Kasi balang araw, kahit na mataas yung channel mo, kahit na malaki na yung income mo, kailangan mo pa rin ng viewers, kailangan mo pa rin ng friends. Okay naman yan na mataas yung income mo, pero what if binabackbite ka na pala, o what if hindi ka na happy sa ginagawa mo? Kasi usually yung problema, reality lang po is yung pag dumalaki na yung channel mo, lumalaki din yung demand, di ba? Siyempre yung mga viewers mo, naghahanap yan ng mga contents na iba. Kasi pag paulit-ulit lang yung contents mo, paano yan? Maboboard na rin yung inyong mga audience. Okay, so kailangan talaga meron kang something na tinatawag nila, surprise me. So yung mga audience natin, everyday nanonood yan or magsusupport yan kung they will find your content interesting, di ba? So, yung personality mo kailangan maging interesting din po yan. Importante maging interesting yung ating personality. So, pasensya natin, hindi gumagalaw si G natin, ha? Kaya ako na yung gagalaw. Tingnan natin kung ano. So, si G po natin ay kasalukuyang nagpapahinga lang siya. Ayun. Magalaw-galaw naman, G. Sige na. Galaw-galaw ka naman. Okay, so yun yung pinaka-importante dyan is yung pakikisama natin, pakikitungo natin sa kapwa-tao natin. Kasi at the end of the day po ay kailangan natin ng isa't isa. Wala. Nagalit na naman si G natin. Kita mo siya kung paano siya ma-surprise. Sabi niya, surprise me, daddy. Right, so yun yung pinaka-importante dyan, ha? Na wag po tayong makipag-connect po tayo sa ating mga kapatid sa social media. Yun ang pinaka-importante dyan dahil pag gumagawa ka ng content, natural yan. Kailangan mo ng manonood sa'yo. So, hindi permanent yan na parating viral ka or parating may manonood sa'yo. Kasi kahit magkakaisang kasalanan ka lang, yun ay hindi na makakalimutan yan. Lalo na yung mga against po sa atin. May mga natural yaman, di ba? Almost 60 to 70% po ng mga comments. Kung hindi po ikaw nasa loob ng community, halimbawa, lumabas ka at pumunta ka sa ibang, nag-viral ka. Pag nag-viral ka, hindi yan exclusive na yung community mo lang yung makakapanood ng videos mo. Yan ay magiging tinatawag na viral yan kasi lahat na international, worldwide nakapanood ng inyong video kasi dumami na. So, marami talaga, almost 60 to 70% ng mga comments pag yun ay sikat na, ay halos negative yan. Hahanap yan ang mga taong ganyan nang maipipintas sa'yo. Kahit na maganda yung ginagawa mo, hahanap talaga yan. Kaya, dapat tayo po ay masanay na sa ganyan. Pag good energy ka,
Kahit na merong magpipintas sa'yo dyan, kahit na merong sabi ng magbabash sa'yo, kahit masakit pa yan, alam mo kung saan ka nakatayo. Kaya be firm lang at be strong. So normal lang talaga yan, yung mga ganyan. Kaya meron tayong tinatawag ng mga friends at team dahil po yung team natin, sila po ang magde-defend sa'yo at sila yung mag-i-encourage po sa'yo na i-continue po yung iyong ginagawa. At kailangan lang talaga respeto sa isa't isa, no, di ba? At nag-team po tayo. Yung team po natin is para magtulungan po tayo na mag-connect. At hindi po tayo kailangan na magstay lang sa isang lugar. Kailangan po natin naghanap ng bagong friends at i-connect din natin yan sa new friends. Ang new friends, maging old friends. Ang old friends mo, sometimes maging true friends mo yan or real friends mo yan. Pero meron dyan ng ibang friends mo na iiwan ka dahil may nakita na naman silang bagong friends. So, ayun, life is like a cycle. Cycle lang po yan. Pero kung naging ka sa kanila, tumatak ka talaga sa kanilang isip at sa kanilang puso, kahit anong mangyari ay hahanapin ka naman talaga nila yan. Kasi malaking naging parang may trademark ka na or nakatatak ka na po sa kanilang buhay. Kaya as a team, as a YouTuber, kailangan lang talaga natin na makipag halubilo sa ating mga kasamahan at sa ibang mga teams. Reach out lang po tayo. At lumaki lang po at lumaki at hindi mo lang mamamalayan ay ngayon stable na ang iyong YouTube channel. Pag live mo or pag premiere mo, magugulat ka lang, uy, nandito na naman sila, uy, nandito na naman siya. Ay, salamat, hindi sila nawawala. Kasi pag nakita po nilang worth it at yabi yung iyong effort at syempre support mo rin po sa iba, magsusupport ka naman para talaga susuportahan ka, di ba? So, pag nakita nila na worth it yung iyong pag-support, sila po ay hindi mag-aatubiling magbabalik din kung ano yung binibigay mo. So, yung iba dyan, naghahanap pa ng ibang cellphone o nagre-recommend pa, nag-share pa sa kanilang sariling sa ibang community pag nagustuhan ka po nila. Kaya mga masters, mga ka-G, wala muna tayong topic about G. Magano muna tayo, story muna tayo ng about mga inspirational po dito sa ating YouTube. Hindi naman talaga ako matagal na YouTuber, pero matagal-tagal po akong na-expose sa network marketing na business. Isa po akong trainer at consultant na umiikot po noon sa Pilipinas para mag-promote ng business at ng mga produkto na para sa health. So, I find it almost similar dito sa YouTube. That's why po yung the way na makipag-connect sa ating mga kasamahan, especially na sa mga ka-teammates, ay kinoconsider ko yan na parang yung mga kasamahan ko noon, na kumbaga inaalagaan ko yan. Hanggang ngayon po yung mga kasamahan ko doon. So mahigit marami yung mga friends ko at mga kasamahan ko sa aking company na ako isang consultant. At hanggang ngayon po ay nag-uusap pa rin kami. Hanggang ngayon po ay connected pa rin kami. So yan yung mag-alaga ka ng iyong sariling team, ng iyong mga kasamahan at mag-connect sa ibang team. Alright mga masters, I hope po ay may natutunan po kayo ngayon. Ito lang, ibang topic na naman para medyo hindi boring, di ba? So I hope na inspired po kayo sa aking short na sharing. Kasi from the heart po yan, based from experience po yan. So hanggang dito lang po muna tayo ha. Again, this is your Master Worm and G, the Green Iguana. God is great. Yahoo!